Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Isinare lang niya ang pahayag ni Senator Lacson tungkol kay Yusek Cabral. Ito, sabi ni Lacson, Cabral was set to testify on flood control SARO, Special Allotment Release Order SARO, before death. So, ano ang meron bang koneksyon yung kamatayan niya, Yusek Cabral, doon sa willingness niya na mag-testify tungkol sa Special Allotment Release Order ng Flood Control Funds? So, connect the dots. Saros, the President, and Cabral unfinished testimony. So ano yung SARO? Basahin natin dito, pinaliwanag ni Dr. Rances. There are moments in a nation's life when separate events stop looking separate. A document here, a budget maneuver there, a witness who suddenly silenced. Taken alone, each can be explained away. Taken together, they form a pattern that demands scrutiny, especially when the trail points apart. That is where the issue of Special Allotment Release Order or SARO now sits. SAROs are not routine paperworks. A SARO is not a minor administrative memo. It is gatekeeping instrument. It is the final authorization that allows public money to move after a budget has already been approved. Pag may SARO ka na, siguradong pera na. Yan ang ibig sabihin nun. Kasi Special Allotment Release Order. When SARO involve unprogrammed funds running into tens of billions, they do not circulate quietly at the margins of government. They move through the center. Investigative reporting by the Philippine Center for Investigative Journalism has shown that over 213 billion in unprogrammed funds were released through SARO for priority infrastructure projects by the BBM administration. These releases align with Malacanang's policy agenda and were implemented largely by DPWH. This matter for one reason: unprogrammed funds are discretionary. They require judgment, timing, and political discretion. And that direction does not originate at the district level. Executive knowledge is the structural design. Question. The reporting does not claim guilt, but it does establish something more uncomfortable: executive centrality. SARO of this magnitude typically require, number one, senior DBM approval, coordination with the Executive Secretary, cabinet level clearance, and political cover from the office of the President. This is not conjecture, it is how the Philippine budget system works. So when SARO explode in volume, scope, and speed, and when they consistently favor infrastructure projects not explicitly listed as core priorities, the question is no longer whether Malacanang knew. The question becomes how much and when. Why Cabral willingness to testify matters. This is where the story turns grave. Former Yusek Cabral, according to Senator Ping Lacson, had expressed readiness to testify on SAROs linked to flood control fund anomalies reportedly involving 50 billion in unprogrammed insertions. She was not offering hearsay, she was pointing to documents. Her reported files allegedly named multiple cabinet members. A senior official identified as ES. Anong ES? Diba? Executive Secretary. With billions in allocations. DPWH leadership and political beneficiaries. Kasama pa First Lady Lisa Araneta Marcos. If accurate, that is not a story about rogue engineers or local pork.
That is a story about authorization. Cabral sat at a rare junction where technical documentation meets political instruction. She was positioned to explain not just who benefited but who approved, who released, and who protected. Her willingness to testify threatened to collapse the convenient fiction that responsibility stops at the implementing agency. The unavoidable question, Cabral's death by itself proves nothing. To suggest otherwise would be irresponsible. But her silence raises a legitimate public interest questions. Who benefits when a witness prepared to testify on sorrow no longer can? That question does not accuse, it demands accountability. Because if sorrow reveals a pattern of centralized approval, and if executive offices were involved in directing or enabling those releases, then the issue is no longer corruption at the edges of government. It is a systemic corruption at the core and from the top. So, yan na po. Nakakalungkot po itong ganitong pangyayari. Salamat kay Senator Ping Lacson nga salita na willing pala itong si Yusek Cabral mag-testify tungkol sa Saro. So, mabubuking sila. Kung natuloy ang pag-testify ni Yusek Cabral, talagang bongkag lapinig. Ngayon, napatahimik na siya. So, totoo, may kasalanan si Yusek Cabral. Kaya lang, yung kanyang kamatayan nakakaduda. Hintayin natin ang resulta ng complete investigation ng kapulisan. Ang isang kine-question yan yung sobrang bilis yung pag-identify ng DNA, kasi it just took them 2 days natapos na DNA testing na nila. Sabi ng isang doktor, yung normal daw na DNA testing abutin ng 2 linggo. Eh ang PNP, tinapos lang nila ng 2 days. Sabi ng doktor, na palagi silang nagpapa-DNA testing. Pwede bang sabihin nyo saan kayo nagpa-DNA test para dyan na rin kami magpa-DNA test? Kasi matagal pala nalalabas ang resulta ng DNA testing. So, nakakalungkot po itong pangyayari sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mao ni ang matagaan, anak ni ante. So, to si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila ante kay kuan ng balayo. So, mo ning itsura sa balay ni ante. So, ante, mo na imong pinaskuan. Merry Christmas. So, mo na mong tabang nga gikan sa Ginoo. So, mo nilang kahimtang sa ilang buhan. So, mo kahimtang nila ante. So, kung muulan, so tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang og mga linsen nga daot kay para kung ulan dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Basta di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So, pila na imong edad ante? 50 na. So, na kay mga anak. Na So, pila ka buk imong anak ante? 8 So, 8. So, tanan na sila ng eskwela ante. tanan. Ay. So, unsa di inyong pangunubuhian ante? Andra ka nang gabuhi ra og manok. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So, nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante og giyero?
Karon pag yun Yeah. tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta ko gagid sa bugas nga ipalit nga tig usara ka gantang. So asa da imong bana ante? Ko sa uma. So nagtrabaho ang imong bana. So ante dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.